Happy Mother's Day po. Ayan, Happy Mother's Day po sa ating lahat. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon sa buhay nila? For sure, lahat tayo ay may nanay. Yung iba sa atin ay may mga asawa. Ano po? So, very special tong araw na to sa kanila. And sa Pilipinas, bukas, ano po, sa ibang mga bansa, nag-celebrate na. Sa UAE, March talaga dapat ang Mother's Day para tayo sumasabay tayo sa Pilipinas. Kaya sa araw na to, sa hapon na to, ay talakayin natin yung honoring our mother, ano po, yung pagpaparangal sa ating mga nanay o sa ating mga asawang babae. So when we talk about honor, it's something, a big word, ano, it must be, we need to pay attention dahil ito ay utos ng ating Panginoon. Kaya sa araw na to, as we honor our mother, mag-lead sana sa atin to na ino-honor natin sila dahil sa ating Panginoon. Siya po si Anna Jarvis, ano, o Harvis, hindi ko alam kung anong pronunciation ng kanyang last name, but Anna Harvis ay very familiar na tao. In fact, sa kanyang lapida, merong mga nakalagay sa kanyang mga words, ano, dahil ma-impluwensya itong babaeng ito. Ito si Ma'am Anna Harvis, ay siya lang naman yung unang nag-conduct ng Mother's Day sa buong mundo. Ano? Pinarangalan niya ang kanyang nanay noong May 10, 1908 sa Grafton, West Virginia, Philadelphia, Pennsylvania. Gusto niyang parangalan ang kanyang nanay na si Anne Reeves Jarvis din, dahil yung kanyang nanay ay siya lang naman yung nag-alaga sa mga wounded na sundalo noong unang panahon, ano, nung panahon ng Civil War. Kaya sabi niya, gusto niyang parangalan ang kanyang nanay. Kaya noong May 10, 1908 o 1908 ay binigyan niya ng special day ang kanyang nanay. At dahil ito'y ni-recognize ng government, pinag-aralan, noong 1914 ay dineclare na po ng state o ng government na every second week ng month of May will be a special day para sa ating mga nanay, ano po. So, kaya nagkaroon ng Mother's Day, kaya atin itong sineselebrate. But if we back to the Bible, ito ay hindi dahil may isang taong gumawa, kundi kung babalik tayo sa Bible, ito'y inuutos ng ating Panginoon. In fact, ito'y kasama sa Ten Commandments, di po ba? Ang sabi sa Exodus 20:12, ang sabi po dito, honor your father and your mother, that your days may belong in the land that the Lord God is giving you. So kasama po technically, biblically, ito'y kasama sa Bible. So, pangilang utos po yan sa mga nakakaalaman na po. So meron tayong Ten Commandments at isa sa mga utos ng ating Panginoon o ni Yahweh ay igalang, i-honor, i-respect, pay attention, i-appreciate, i-affirm ang ating mga nanay, ano. At sa Ephesians 6 verses 1 and 2 sa New Testament din, muling pinaalala ni Apostle Paul itong 10 utos na to, o itong utos para sa ating mga magulang. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. Ano po? This is the first commandment with a promise. So, ang Biblia nagbibigay sa atin ng utos na kailangan nating i-honor ang ating mga magulang, especially sa araw na to, ang ating mga nanay o yung ating mga asawang babae. So, ito pong mensahe na to ay para sa atin lahat, dahil una, meron tayong naging nanay, pangalawa, may asawa tayong babae. So, this message is for every one of us. Sabi nga sa book ni Alistair Begg sa Parenting God's Way, sabi niya, God has a very special place for mothers in His created order. They are among His most sacred and beautiful gifts to humanity. Meron daw pong special place ang mga nanay sa pagkakalikha ng Diyos, ano po. So, today we honor our mother, we honor our wife, pinaparangalan natin sila in three things. Dito po sa Proverbs 31 na magiging passage po natin ngayon, ay makikita po natin yung three things
na nagsasabi sa atin kung paano natin i-honor yung ating mga asawang babae o yung ating mga nanay. Ano po? Tatlong bagay ang makikita po natin diyan. Una, we need to honor her worth, we need to honor her work, and we need to honor her walk. Ano po? Three things. We need to honor her worth, we need to honor her work, and we need to honor her walk. So tingnan po natin yung unang puntos. We need honor her worth. So she is a rarity. Ano? Kung meron tayong isang i-honor sa ating mga nanay o sa ating mga asawang babae ay yung kanyang worth, ano, yung kanyang halaga. Alam niyo po, ang mga babae ay mahalaga sa ating Panginoon. In fact, uh, uh, lahat ng babae, kaya nga sabi, lahat ng babae dapat nakatago ang puso nan sa Panginoon eh. Kasi yung worth mo ay nasa Panginoon. Yung identity mo ay nasa ating Panginoon. You and I are special in the Lord. Pati po ang mga kababaihan. Sabi ng verses 10 dito sa Proverbs, an excellent wife who can find? She is far more precious than jewels. Sabi sa Tagalog, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ng ang kanyang halaga. So, ano na po yung pinaka, sa mga mahilig po dito sa alahas, ano po ang pinakamahal ninyong alahas? Ano na po yung pinakamahal nyong alahas na na-invest? Ano po? Sabi ng Biblia, sabi ng passage natin, ang ating mga nanay, ang ating mga asawang babae, hindi kayang pantayan ng kahit anong mamahaling alahas. Ano? So, her worth, we appreciate yung halaga nila. Kaya mga nanay, at mga kababaihan, gusto po nating i-affirm, kayo po ay napakahalaga. Una, hindi lang po sa aming mga buhay, kundi napakahalaga ninyo po sa harapan ng ating Panginoon. Minsan, sa ating mga tahanan, di po ba, pagka ang tahanan natin o yung tinutuluyan natin o pinag-i-stayan natin, gusto natin makakapagpahinga tayo ng maayos, gusto natin masaya tayong lahat, gusto natin nakakapag-bonding. Pero alam niyo po ba, sabi ng pag-aaral, kung meron mang pinakapagod lagi sa loob ng tahanan, ay ang mga babae o yung mga nanay. Most of the time, the mother or the wife is the saddest person in the house. Sila daw yung pinakamalungkot lagi sa bahay. Yes, they smile. Yes, they nakikipag-bonding sa atin, nakikijamming. Pero at the end of the day, parang most of the time, ang mga kababaihan daw po, mother or wife, sila daw yung pinakamalungkot na tao sa bahay. Sabi dito, bakit? Una, when they feel that something is not right with their husband or child, kapag daw po merong siyang nakita na hindi okay sa kanyang asawa, kapag meron, halimbawa may sakit yung kanyang asawa or may sakit yung kanyang anak, hindi din po makakatulog yung mga asawang babae. Hindi rin po sila mapapakali. Parang hindi sila okay, malungkot din sila. So technically, that it makes them sad kapag may mga ganitong senaryo sa bahay. Kapag yung kanilang mga asawang lalaki may problema, dinadamdam din nila yung problema. Kapag may mga something na nangyari sa kanilang anak, may malungkot na pangyayari, dinadamdam din nila. Kaya sometimes or most of the time, hindi naman po 100%, pero most of the time, the mother or the wife is the saddest person in the house. Pangalawa, sila yung saddest person in the house because when they feel insecure because of what others say or do. Nakaka-agree po agree po ba ang ilang kababaihan dito? When they feel insecure because of what others say or do. Kapag may naririnig silang hindi maganda, na-insecure sila. Kapag may naririnig silang hindi pabor sa kanila, pumapasok yung insecurities. And because of that, nagkokosto ng kalungkutan sa kanilang puso. And most of the time, the mother or the wife is the saddest person in the house. Sabi nga po ng isang article, the value of a motherhood has been reduced in many circles. When a mother chooses to stay home, people may ask, what do you do all day? Ignoring the countless tasks she performs. If she works outside the home, she often is judged for not spending enough time with her children, no matter what she chooses.
She's made to feel guilty. Ano po? She's made to feel guilty. Kaya kung merong most of the time kung merong pinakamalungkot sa bahay, ito po ay ang ating mga asawang babae o yung ating mga nanay. Pangatlo, what makes the mother or wife saddest person in the house? When they feel they are no longer lovable. Kapag po sa nararamdaman nila na hindi na sila mahal ng kanilang asawa. Kapag nararamdaman nila na kapag hindi na nila nararamdaman nila na parang kailangan na lang sila at hindi na sila mahal, when they feel that they are no longer lovable, sila po ay nagiging malungkot, po. And minsan tayo po, kahit ako guilty dito, minsan hindi ho natin nakakamusta ang ating mga asawang babae. Hindi ho natin nakakamusta ang ating mga nanay. Most of the time, sinasabi lang natin, gawin mo to, pagod ako, ito ang gawin mo. But hindi natin nararamdaman o hindi natin natatanong kung ano ang kanilang nararamdaman. Most of the time, the mother of the wife or the wife is the saddest person in the house when they feel that something is not right with their husband or child, when they feel insecure because of what others say or do, and when they feel they are no longer lovable. Alam niyo po, isa sa mga paborito kong kanta ng Casting Crowns Christian Band, yung title, Does Anybody Hear Her? Sabi po sa lyrics, she is running 100 miles an hour in the wrong direction. She is trying, but the canyon's ever widening in the depths of her cold heart. So she sets out on another misadventure just to find she's another 2 years older and she's 3 more steps behind. Ang sabi sa chorus, does anybody hear her? Can anybody see? Or does anybody even know she's going down today? She's going down today. Sa mga asawang lalaki, kailan po natin huling kinamusta ang ating mga nanay o ang ating mga asawang babae? Kailan ho natin sila, ang ating mga nanay, kailan po tayo nag-invest ng time para magsabi ng kamusta? Lalo na po tayong mga malalayo sa ating mga nanay, di po ba? Sa ating mga magulang, kailan po tayo nag-invest ng time to say, how are you? We love you. Kailan po tayo huling nag-invest ng time? Sabi babalik tayo sa ating passage, an excellent wife who can find? She is for precious than jewels. Ang mahirap makita ang mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Kaya nga kung meron tayong i-honor sa araw na to, ay yung halaga nila sa atin. We honor them, their worth, dahil sila ay precious sa paningin ng ating Panginoon. Pangalawa, sila ay tugon sa ating mga dalangin. What does the passage tell us about honoring mothers or wife? Honor her work. Pangalawa, we should honor her work. She is reliable. Alam niyo po, we praise the Lord dahil tayo po naunawaan natin yung task na binigay sa mga kababaihan, na whenever o kung babalik tayo sa Genesis, sa pagkakalikha ng mga babae, yung original plan ng Diyos sa pagkakalikha sa babae, ang task nila ay maging helper ng mga asawang lalaki, di po ba? So alam natin yung context ng helper, ito naman ay hindi yung katulong, kundi yung role nila para ma-fulfill yung task ng mga lalaki. So we honor her work. Pinaparangalan natin sa sila dahil in the way you serve the Lord, in the way you love your husband, in the way you love your family, finufulfill po natin yung task na binigay ng ating Panginoon, especially sa mga kababaihan. First, we honor her work. First, she devotes herself to serving her family. Everything that she does it for her family. Ino-honor natin sila sa paglilingkod para sa kanilang pamilya. Verse 15 ng Kawikaan. Bago pa sumikat ang araw, ito po, galing sa Book of Proverbs o libro ng Kawikaan na nagbibigay parangal sa mga kababaihan. Bago pa sumikat ang araw ay hinahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan.
pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Tingnan niyo po, binanggit ulit sa verse 27, yung salitang sambahayan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. So ito po yung ating mga asawang babae. Ito po yung ating mga nanay. They work for her family and they serve for their family. Everything that she does it for her family. Ano po? So, lahat ng ginagawa ng mga babae, lahat ng kanilang lahat ng purpose ng kanilang ginagawa ay para ma-fulfill yung Great Commission sa kanila, yung task nila na tulungan yung mga asawang lalaki, ano po. So, ngayon kasi iba't iba na tayo ng definition ng marriage, di po ba? Lalo sa panahon ngayon. Yung isa pwede na mag-asawa, lalaki sa kapwa lalaki, babae sa babae. Ngayon nagkakaroon na ng iba't ibang definition yung salitang marriage. Ano po? Pero kung babalik tayo sa kahulugan ng marriage sa Bible, ito 'yun. Magtutulungan tayong dalawa. We are both sinners. Pero by God's grace, ipopursue natin yung holiness, yung godliness, ipopursue natin hanggang dumating ang ating Panginoong Hesus. So, yun yung marriage. So, hindi po kagaya ng damit na to. At sabi ng damit na to, pinopromote niya ay ganito. Marriage is a workshop where husband works, wife shops. Marriage is a workshop. Ang magwo-work daw po ay yung lalaki at yung magsha-shop ay yung mga babae. Pero minsan parang baliktad na po. So, hindi po tayo ganyan. Sabi ni John Calvin, the woman is not given as a servant to the man, but as a companion to assist him and to join with him in mutual service to God. Hindi po binigay sa atin ang mga asawang babae para alipinin. Hindi po binigay sa atin ang ating mga nanay para alipinin. Hindi po binigay yung ating mga better half sa yung ating mga asawa para alipinin, kundi maging kapartner natin para sa paglilingkod sa ating Panginoon. First, she devotes herself to serving her family. Everything she does it for her family. And I do believe every one of us, we can agree sa mga naging nanay po natin. Ano po? Lahat gagawin ng ating mga nanay para sa atin. Second, she delights to work and determines to accomplish a lot with her hands. Ano po? She delights to work and determines to accomplish a lot with her hands. 12 to 13, pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at hindi kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang telang lino at lana. Alam niyo po, ito ay very hyperbole. Itong mga statement na to, pag sinabing hyperbole, ay parang extreme yung expression. Pero ang sinasabi po dito ay ang mga asawang babae o ang ating mga nanay, ito talaga hindi sila tumitigil mahalin tayo, mga anak o yung ating mga asawa. Ang mga asawang babae ay hindi tumitigil na maging magulang, na maging asawa sa atin. Kahit ano pang mangyari, sila ay asawa natin. Kahit anong mangyari, sila ay yung ating mga nanay. Ano po? Kaya nga, a woman's primary calling, whether a wife or a mother, is to give glory to God. Ang pagkakatawag po sa inyong mga kababaihan, kayo man po ay asawang babae o kayo naman po kung kayo po ay magulang, ang primary calling niyo po ay magbigay karangalan sa ating Panginoon. And with that, we honor your work. We honor your work. Ano po? Yung work ninyong paglingkuran ang inyong mga pamilya, yung we honor your work na kami po ay alagaan, kami mga asawang lalaki. We honor your work na kami po ay hindi niyo sukuan sa mga sandaling kasuko-suko na kami. Lagi ko nga sinasabi kay Eunice, ano po, kung pwede lang magsaulian ng asawa, baka matagal na ako na ibalik sa kanyang biyanan o sa aking nanay. Ano po. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat sa hindi na po napapagod na pagmamahal ninyo sa aming mga asawang lalaki o sa inyong mga anak. We honor
We honor their worth, we honor their work. At pangatlo at panguli, we honor her work. She is respected and rewarded. Ano po? Isa sa mga, sabi ko nga po sa inyo kanina, ito utos ng ating Panginoon na tayo magbigay ng atensyon, that we affirm, that we spend time with them because we would like to honor her work. Lahat po ng mga nanay, you are respected. Lahat po ng mga asawang babae, you are rewarded. Salamat po sa inyong buhay. 28 to 31, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila ay nakahihigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ulitin ko po, ibibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ano niyo po, ang sinasabi po ng salita ng ating Panginoon ay i-respect natin ang ating mga asawa, hindi lang kapag Mother's Day, hindi lang kapag may ganitong okasyon. Every day, we need to respect them. We respect our mothers and we need to respect yung ating mga kabiyak na babae, ano po, yung ating mga asawang babae. Kaya po sa lahat ng mga kababaihan, sa lahat po ng mga nanay, we need to remember sa mga asawa nating babae, una, we need to recognize the one who formed you. Lagi niyo pong i-recognize na meron pong Diyos na nakikinig sa inyo. Lagi niyo pong i-recognize na may Diyos na nagmamahal sa inyo. Na hindi po kayo aksidente sa mundong ito. Amen po ba? Hindi po kayo aksidente na kayo po na pangasawa namin o kayo po ay kabilang sa pamilya namin. Hindi po. There's someone above looking for us. At may mga pangako po siya sa inyo. Kung kayo man po ay napapagod, at kung may mga disappointment, at kung kayo man po ay nasasaktan, there's someone from above watching you. There's someone from above who made a promise for you na hindi kanya iiwanan at hindi kanya pababayaan. Recognize the one who formed you. Pangalawa, para sa ating mga nanay, rely on God. Rely on God and His grace. Lagi po tayong magtiwala, lagi po kayong magtiwala, lagi po kayong dumepende sa ating Panginoon at sa Kanyang biyaya. Mahal na mahal po namin kayo. Ulitin natin, ibigay sa Kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ano po? So, ano yung ating simpleng applied obedience ngayon? Una, sa lahat ng mga kababaihan, emulate this excellent woman na binabanggit po sa Bible. Ano po? Emulate. Gayahin po natin yung kung ano ba ang ibig sabihin ng nanay sa Bible, kung ano ba ang ibig sabihin ng wife sa Bible, emulate this excellent woman. Sa mga asawang lalaki, elevate your wife to her proper level of honor and respect. Tell to her, I love you. Itaas po natin yung pagrespeto natin sa mga asawang babae. Mahalin natin sila, igalang natin sila, araw-araw ho nating i-affirm na mahal natin sila. Araw-araw, wag po tayong gagawa ng kahit anong mga sitwasyon, wag tayong gagawa ng kahit ano na ikakalungkot nila. Wag tayong gumawa ng mga bagay na ikakasira nila because they are precious in the Lord. Elevate your wife to her proper level and honor and respect. Tell to her, I love you every day. Lagi po nating ipaalala sa ating mga asawang babae na mahal natin sila. Na mahal natin sila. And children, sa mga may asawa pong, sa mga anak na buhay pa ang magulang, encourage your moms. Tell your nanay, mommy, or mama, I'm sorry and I'm blessed to have you. Kung tayo po ay may pagkakamali sa ating mga nanay, sa ating mga magulang, sa ating mga mami o mama, we can say sorry. Alam niyo po, habang buhay pa sila, habang naririnig pa nila yung ating mga salita, say sorry and tell them that we are blessed to have you.
gusto kong balikan yung sinabi kong libro Parenting God's Way ni Alistair Begg. God has a very special place for mothers in His created order. They are among His most sacred and beautiful gifts to humanity. To humanity. Kaya po sa buong GC Dubai, mother, sa mga nanay ng Global Connection Dubai, sa mga asawang babae na nandito, we honor you, we respect you, and we affirm, we honor your worth, we honor your work, and we honor your walk. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa simpleng reminder niyo po sa amin as we honor them, Panginoon. Special po ang lahat ng kananayan sa inyong paningin. Though limited din sila, though sila ay sinner din, Panginoon, sinners din. Pero sa inyong biyaya, Panginoon, ang mga nanay ay mahal ninyo. Salamat po sa mga sacrifices nila. Nagtatrabaho para maitaguyod ang family. Salamat po sa sacrifices nila para matulungan ang mga asawang lalaki. Salamat po, Panginoon, sa mga sacrifices nila. Sa mga sandaling sila dapat nasa mga tahanan, pero kailangan nilang lumabas para magtrabaho. Maraming salamat po sa buhay nila. At hayaan niyo po na may honor ka namin sa pamamagitan ng pag-honor namin sa buhay nila sa inyo. In Christ's name we pray. Amen.